2000, pumasok sila sa merkado bilang ika-negatibo 26 na tatak. Mula noon, nagplano silang palawakin pa ang kanilang operasyon, kaya't nakita nila na kailangan talagang magtayo ng bagong planta sa Batangas. Ang proseso ng pagkuha ng sardinas ay talagang mabilis at maayos. Isipin mo, mula sa pangingisda, umaabot lang ng 12 oras bago ito may lagay sa lata. Akala mo ang bilis, di ba? Ang kwento ng kumpanya ay nagsimula sa simpleng pangingisda at unti-unting umusbong hanggang sa pagproseso ng sardinas. Ang pagmamahal ng founder niya sa kanyang asawa ang tunay na naging inspirasyon sa kanyang negosyo. Ngunit hindi naging madali ang simula. Ipinahayag ng negosyante ang mga pagsubok na kinaharap nila sa simula ng operasyon, tulad ng malalaking utang at iba pang gastos. Grabe, talagang matinding aral ang nakuha niya mula sa mga pagsubok na iyon. Dahil dito, nagdesisyon siyang matutunan ang iba't ibang kasanayan, mula sa pag-ayos ng mga makina hanggang sa iba pang teknikal na aspeto ng pangingista. Kaya pala, gusto niyang mapanatili ang operasyon at mabawasan ang mga gastos. Ngunit, ang pagbuo ng kanilang sariling canning plant ay nagdala ng bago at mas malaking hamon. Nakatagpo sila ng mga pagkalugi at kakulangan sa benta, kaya't kinailangan nilang maghanap ng mga paraan upang mapabuti ang marketing at distribution. Dito pumasok ang kalidad ng isda at ang proseso ng pagkanning na talagang kailangan para mapanatili ang sariwang lasa at benepisyo ng omega-3. Kailangan ang tamang temperatura at maayos na paghahanda. Kaya naman, ang paggamit ng makabagong makina sa produksyon ay talagang nakatutulong. Nakakabuti ito para mapabilis ang operasyon at masigurong consistent ang kalidad ng produkto. Mas mataas pa ang kanilang produksyon dahil dito. Dahil sa mga pagbabago sa marketing at pagpapabuti ng produkto, ang kumpanya ay umakyat mula sa ika-26 na pwesto hanggang sa ika-5 pwesto sa loob lang na ilang taon. Astig, di ba? Isang malaking tagumpay ito sa industriya. Ang paglipat mula sa maliit na produksyon patungo sa mas malaking operasyon ay nagbigay daan sa pagtaas ng kanilang market share. Ang tamang pagpaplano at inobasyon talaga ang nagdala sa kanila sa tagumpay na ito. Ngunit hindi lang dito natatapos ang kwento. Ang mga bagong teknolohiya at proseso sa paggawa ng lata ay nagbigay na mas magandang kalidad sa kanilang produkto. Layunin nilang magkaroon na mas malinis at kaakit-akit na packaging. Sa kanilang operasyon, mahalaga rin ang pagpapalakas ng relasyon sa mga mangingisda. Ang pagbisita sa kanilang mga lokasyon at ang feedback mula sa mga tao ay talagang nakatulong para makamit ang tagumpay. Tulad na marami sa atin, ang pagkakaroon na mas maraming oras para sa pamilya ay napakahalaga. Dapat talagang balansehin ang trabaho at oras kasama ang pamilya kasi dito natin natatamo ang tunay na saya. At syempre, ang pagpapalakas ng kapangyarihan ng susunod na henerasyon ay hindi dapat kalimutan. Kailangan na empowerment sa mga anak para maging handa sila sa mga responsibilidad na darating. Hindi lang yan, ang pagpili ng tamang tao para sa posisyon ng liderato ay may malaking epekto sa negosyo. Kapag tama ang training at coaching, mas magiging maganda ang kanilang pag-unlad. Kaya naman, ang kumpanya ay namamahagi ng kanilang mga produkto sa 50 iba't ibang bansa, kasama na ang Canada. Sa totaling, made as on demand para SA Canalang MGA Sardinas SA MGA Overseas Filipino Workers, OFW. Nagsasagawa rin sila ng mga pagsubok upang mapahusay ang lasa at kalidad ng kanilang sardinas. Ito ay nagresulta sa mga mas masarap na produkto kumpara sa mga banyagang kakumpetensya, kaya't pinalalakas nito ang lokal na merkado. Ngunit, hindi pa dito nagtatapos. Nag-iisip sila mag-diversify ng kanilang produkto, hindi lang sa sardinas kundi pati na rin sa iba pa mga linya tulad ng mushroom, prutas, at cup. Gusto nilang maging leader sa pamilihan ng pagkain. Mahalaga talaga ang focus sa isang proyekto. Kailangan natin maiwasan ang kalat at pagkapagod. Ang pagtutok sa isang produkto, tulad ng Mega Sardines, ay talagang nagbigay ng magandang resulta. Sa pagtatapos, ang pagbuo ng isang matatag na tatak ay talagang importante. Dapat isalang-alang ang mga susunod na henerasyon para sa magandang kinabukasan ng negosyo. At higit sa lahat, ang pagtutulungan ng pamilya sa negosyo ay nakatutulong upang mas mapadali ang pag-unlad. Ang suporta mula sa mga kamag-anak ay talagang nagiging pundasyon ng kanilang tagumpay. Importante rin ang proseso ng pagtanggal ng moisture sa mga produkto para mapanatili ang kanilang kalidad. Kailangan talagang mahusay na nagagawa ito para makipagsabayan sa industriya. Nabanggit din ang halaga na maayos na pamamahala sa pananalapi sa loob ng pamilya. Ang mga magulang ang may tungkulin sa pagtuturo ng tamang paghawak ng pera sa kanilang mga anak. At lastly, ipinakita ang halaga ng patuloy na pag-aral sa pamamagitan ng mga online na mapagkukunan tulad ng YouTube. Talagang mahalaga ang pagkatuto para makasabay sa mga pagbabago sa industriya,